Magandang araw sa ating lahat at sa muli tayo ay nandito upang mag-aral ng salita ng Diyos. At sa ating pagsisimula, tayo po ay umupo at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa pagkakataon na muling ipinagkaloob mo sa amin upang mag-aral ng salita. Kayo po ang maggabay sa amin, kayo po ang magdala ng mensahe sa aming mga puso at tulungan niyo po ako, Lord, sa aking pagtuturo. Salamat Ama, salamat Holy Spirit. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Babasahin ko po sa inyo ang Luke chapter 3 verse 4 to 5. Ito yung pag-aaralan natin. Sabi rito, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. Ito po yung nakasulat. Sinabi rito na ito ay nakasulat sa libro ng mga salita ni Propeta Isaiah na sinasabi, isang tinig na sumisigaw sa disyerto, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ang kanyang daan gawin yung tuwid. At sabi niya sa verse 3, bawat malalim dapat niyong punuan, ang bawat bundok at burol kailangan niyong ibaba, ang mga baliko gawin yung tuwid, at ang mga rough o hindi makinis gawin yung makinis. Kung pag-aaralan natin at sa binasa natin, sabi rito, prepare ye the way of the Lord. Ihanda nyo ang daan ng Panginoon. Pag sinabi natin na ihanda natin ang daan ng Panginoon, para rin natin sinabing ihanda natin ang daan ng blessing. Ang Diyos kasi, ang source ng blessing. Wala namang ibang source ng blessing kundi ang Panginoon lang. At upang makarating ang blessing ng Panginoon sa atin, sabi ng nakasulat na to, we should prepare the way of the Lord. Ang Diyos nais tayong tulungan, hindi tayo natutulungan. Hindi tayo niya natutulungan. Ang Diyos nais tayong i-bless. Nais tayong bigyan ng kaligayahan. Pero hindi tayo nabibless at hindi tayo sumasaya sa buhay. Ang problema, dahil hindi natin inayos yung daan ng Panginoon papunta sa atin. Nung ako ay ipinanganak kasi ako nung year 1970. Dito ako ipinanganak sa lugar ng Kabalian, dito sa Sardin Leyte. Nung mga panahon na yon, napaka-pangit ng kalsada. Hindi simentado, bako-bako, liko-liko, maliit lang. At dahil ang kalsada noon ay hindi maganda, wala rin masyadong sasakyan na pumapasok. At dahil kukunti lang at walang masyadong sasakyan na pumapasok sa lugar namin, kaya mahina rin ang pag-asinso sa lugar namin. Kasi pangit yung kalsada papunta sa amin. Isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin upang ang isang lugar ay umunlad. Una, komunikasyon. Dapat may magandang komunikasyon. Pangalawa, transportasyon. Noong panahon na yon, walang komunikasyon. Yung panahon na yon, pangit rin ang transportasyon. Walang pumapasok masyadong sasakyan sa lugar namin dahil pangit ang kalsada. Kaya mahina ang asinso sa lugar namin. Ganon din naman sa buhay natin. Alam mo sa buhay natin, kaya kukunti lang at hindi masyado tayong umaasinso at hindi tayo masaya at hindi nakarating ang mga blessing ng Diyos sa buhay natin. Hindi maayos yung kalsada between God and you. Dito kasi sa binasa natin, parang merong isang imaginaryong daan o kalsada galing sa Diyos papunta sa iyo. At ang sabi dito sa Lucas, kung nais mo na i-prepare ang daan na to, kung nais mo na maging handa ka sa
pagdaan ng Panginoon, o kaya naman kung nais mo na yung blessing ng Panginoon ay madaling makarating sa iyo, ayusin mo itong daan na ito. Kaya maraming mga tao na hirap sa buhay, hindi masaya, maliit ang sweldo, nagrereklamo. Lumaki na ang sweldo, nagrereklamo pa rin kasi kulang. Maraming mga tao, marami naman silang pera, maraming kayamanan, pero hindi masaya sa buhay. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila binless ng Panginoon. Pag sinabi mong prepare ye the way of the Lord, halos kapareho lang yan ng prepare ye the way of blessing. Kaya yung blessing na nanggagaling sa Diyos, hindi nakarating sa atin sapagkat hindi maayos at hindi preparado ang daan from God papunta sa atin. Kaya sinasabi rito sa Lucas chapter 4, ayusin nyo, i-prepare nyo yung daan ng Panginoon. I-prepare nyo yung daan ng blessing. Hirap na hirap tayo sa buhay. Kulang ang sweldo natin, kulang. Reklamo tayo ng reklamo. Maliit ang sweldo. Na-increasean ka ng sweldo, reklamo ka pa rin, kulang pa rin. Alam mo kung bakit hindi nagkakasya ang kita natin at ang sweldo natin? Dahil hindi binless ng Diyos ang sweldo natin. Di ba, alam naman natin ang kwento sa Bible. Di ba? Nung ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 na tao. Sabi ng Panginoon, ano ang meron tayo dyan? Ang sabi ni Apostle Andres, Lord, meron ditong bata, may 5 tinapay at 2 isda. Pero ano ba tong 5 tinapay at 2 isda sa 5,000 katao? Anong sabi ng Panginoon? Kunin mo yung 5 tinapay at 2 isda. At nung nasa harapan na ng Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay tumingala sa langit at binless niya ang 5 tinapay at 2 isda. At yung 5 tinapay at 2 isda, nung binless ng Panginoon, ay napakain niya ang 5,000 na mga tao. At mayroon pang sumobra na 12 na basket. Bakit dumami? Bakit sumobra? Because it was blessed by God. Tayo, meron tayong pera, meron tayong sweldo. Kulang kasi hindi binless ng Panginoon. Marami rin mga tao na may pera. Marami rin mga tao na mayroong kayamanan. Pero hindi sila masaya. Bakit? Meron lang silang pera, meron lang silang kayamanan, meron silang negosyo, pero hindi naman binless ng Panginoon ang mga kayamanan na meron sila. Kaya yung kayamanan nila, hindi nagdadala ng kaligayahan sa kanila. Minsan nga, yung mga taong mayayaman, ang pera pa nila ang nagdadala ng kalungkutan at problema sa kanila. Kasi hindi binless ng Panginoon. Upang maging masaya ang isang tao na mamuhay sa mundong ito, napakahalaga na i-bless ng Diyos ang buhay mo. At para i-bless at makarating ang blessing ng Panginoon sa atin, sabi rito, prepare ye the way of the Lord. Ayusin mo yung daan. Kaya hindi makarating at hindi ka umaasinso, walang blessing na dumarating galing sa Diyos, sapagkat yung daan between you and God is not prepared. Ngayon, ang tanong natin, paano ba natin i-prepare ang daan ng Panginoon? Sabi rito, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Tanong natin sa sarili natin, how can I prepare the way of the Lord? How can we prepare the way of the Lord? Unti-unti natin sagutin ang tanong na yan, kung paano natin i-prepare ang daan ng Panginoon. Dito sa verse 5, ang kasagutan ng katanungan niya. Unang sagot sa tanong, how will I prepare the way of the Lord? Number 1, sa unang part ng verse 5, sabi, every valley shall be filled. Lahat ng malalim, pupunuan mo, tatambakan mo. Parang sa paggawa lang yan ng kalsada. Ang ginagawa ng mga engineers o DPWH, pag gumawa sila ng kalsada, upang maging tuwid ang kalsada, lahat ng palalim, tinatambakan nila. Yan ang sabi rito, every valley shall be filled. Ibig sabihin, lahat ng pagkukulang natin, pupunuan natin. Ano yung mga pagkukulang natin? Marami tayong pagkukulang pagdating sa Diyos. Kulang yung paglilingkod natin, kulang tayo sa pananalangin,
Kulang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kulang tayo sa pagsunod, kulang tayo sa pagsisimba, kulang tayo sa pagmamahal sa pamilya, kulang lahat. Kailangan nating punuan. Kung titingnan natin kung bakit nagkukulang tayo sa lahat ng bagay, isa lang ang malaking pagkukulang natin. Kulang tayo sa pagmamahal pagdating sa Diyos. Dahil ang tao ay kulang ang pagmamahal sa Diyos. Kaya lahat ng bagay at lahat ng pagmamahal niya sa tao o sa anumang bagay kulang. Bakit mahalaga ang pagmamahal sa Diyos? Sapagkat ang pagmamahal sa Panginoon ay ang una at pinaka-great na utos ng Diyos. Nung si Kristo ay nagtuturo, mayroong isang tao ang nagtanong kay Kristo. At ang sabi ng Panginoong Kristo, Lord, what is the first and the greatest commandment? Tinanong ang Panginoong Hesus. Anong sagot ng Panginoong Hesus? Love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and greatest commandment. Love thy neighbor as thyself. It is the second commandment. Ano ang first commandment? Love the Lord with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Mahalin mo ang Diyos. At dahil tayo ay nagkukulang sa pagmamahal sa Diyos, nagkukulang na rin tayo sa lahat ng bagay. Yun ang mga bagay na dapat nating punuan. Kulang yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya kulang rin yung pagmamahal natin sa pamilya. Kulang rin yung pagmamahal natin sa trabaho. Kulang tayo sa lahat ng bagay. Kasi yung unang utos ng Diyos, na mahalin ang Diyos, kulang tayo. Paano pa natin makumpleto yung pangalawa at ibang utos ng Diyos. Kaya dito makikita natin na mayroon tayong pagkukulang, mayroong valley yung daan natin. At yung valley na yon ay mga bagay na kulang tayo. At ang kulang natin ay pagmamahal. Wala tayong pagmamahal sa Diyos. At dahil wala tayong pagmamahal sa Diyos at kulang ang pagmamahal natin sa Diyos, yung daan between you and God, mayroong valley, may palalim. Ang sabi ng Diyos, gusto mong ayusin ang daan na yan para dumalo yung blessing galing ng Diyos papunta sa iyo. Punuan mo yung pagkukulang. Punuan mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Marami kang pagkukulang pagdating sa Diyos. Minsan sa buhay mo, umupo ka, mag-isip ka, ano na ba ang mga bagay na inaibigay mo sa Diyos? Ano na ba ang mga paglilingkuran mo sa Diyos? Di ba makikita mo, wala kang nagawang paglilingkod at marami kang pagkukulang sa Diyos. Bakit marami kang pagkukulang sa Diyos? Dahil kulang ang pagmamahal mo sa Panginoon. That is the first and greatest commandment. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Kailangan natin yung punuan. Or else, yung daan ay may palalim. Ang sabi ng Biblia, lahat ng palalim o valley dapat mong tampakan. Kulang tayo sa pagmamahal, dagdagan natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Yun ang una, para ma-prepare mo yung daan ng Diyos. Ang pangalawa, sabi rito sa sunod na praise, every valley shall be filled, and every mountains and hills shall be made low. Yung mga bundok at mga burol dapat ibaba mo. Ano ang ginagawa ng mga tao, ng mga engineers o DPWH pag nagawa sila ng kalsada? Kapag lahat ng bagay gagawin nila, na yung mga kalsada na dadaan sa bundok, kung pwede, papatagin nila. Yan ang sabi ng Biblia. Yung mga bundok, burol na matataas na parte, ibaba mo. Kasi delikado ang kalsada pagpataas. Naalala ko nga, siguro sa iba sa inyo, familiar kayo sa diversion road sa Baybay, papuntang Ormoc. May daan dyan na napakataas, parang roller coaster. Ang daming nadidisgrasya niya, maraming nabibitin pag akyat. Kaya nga ngayon, binoldos uli nila dahil nakita nila sobrang taas. Delikado. Dito sa biyahe papuntang San Ricardo, dito sa Panaon Island, from Liloan to San Ricardo, pag pupunta ka ng Mindanao, yung tinawag nilang shuttle,
mataas na part, paliko-liko, maraming nadidisgrasya. Kaya ngayon, binago nila yung daan. Dito na sa baba, binuldos nila yung baba, doon na nila pinapadaan dahil delikado ang daan na pataas. Sabi ng Biblia, kung nais mong i-prepare ang daan ng Diyos o ang daan ng blessing sa buhay mo, lahat ng matataas ibaba mo. Ano ba yung mga matataas sa buhay natin? Simple lang naman ang mataas sa buhay natin, yung ating mga kayabangan. Kaya hindi tayo binibless ng Diyos sapagkat mayayabang tayo. Una, kaya hindi tayo binibless ng Panginoon, kulang ang ating pagmamahal. Pangalawa, sobra tayo sa kayabangan. Every mountain and hill shall be made low. Ang bundok at burol ibaba mo. Ang bundok at burol sa buhay mo ay kayabangan, ay pride. Dapat alisin mo ang kayabangan sa buhay. Sa Biblia, kung babasahin natin, ang daming hindi magandang, kung katulad ng matataas na daan, ang daming nadidisgrasya. Ganun din naman pag ang isang tao ay mayabang, marami ring hindi magandang mangyayari sa buhay. Kung babasahin mo ang Bible, sa Book of Psalms, chapter 10, verse 4, nakasulat doon na pag ang isang tao ay mayabang, hindi siya maghahanap sa Diyos. Kung mayabang ang tao, hindi yan maghahanap sa Diyos. Bible nagsasabi niya. Kaya pag mayabang ka, hindi ka maghahanap sa Diyos. Pangalawa, kung babasahin mo ang Proverbs chapter 11, verse 2, sinabi doon, kapag mayabang ka, darating ang panahon mapapahiya ka. Commit shame. Darating ang kahihiyan sa buhay mo kapag mayabang ka. Tingnan mo yung mga taong mayayabang, napapahiya. Naalala niyo ba yung isa sa mga magandang example, si Keith Thurman, nung kalaban niya si Manny Pacquiao, ang yabang ni Keith Thurman, kung paano niya api-apihin si Manny Pacquiao. Anong nangyari pagkatapos ng boxing? Di ba napapahiya siya? Bakit? Mayabang. Kapag ang isang tao ay mapakumbaba, hindi ka mapapahiya. Pero pag ang isang tao ay mayabang, sabi ng Biblia, darating sa iyo ang kahihiyan. Ano ba? Kung babasahin mo ang Proverbs chapter 13, verse 10, sinasabi, if there is pride, then cometh contention. Pag ang isang tao ay mayabang, naghahanap ka ng gulo. Pag ang isang tao mayabang, napapaaway ka palagi. Mayabang ka eh. Pero tingnan mo yung mga taong mapakumbaba, walang kaaway. Tingnan mo yung mga taong mayayabang, malimit na papaaway. Yan ang sinasabi ng Biblia. Paano ka i-bless ng Panginoon? Una, hindi ka naghahanap ng Diyos. Ang taong mayabang naghahanap, mapapahiya. Ang taong mayabang naghahanap ng away. At ang sabi pa ng Biblia sa Book of Proverbs chapter 16 verse 18, before pride cometh before destruction. Ibig sabihin, ang pagiging mapagmataas, ang kasunod niya ay destruction, pagkasira. Kaya ang isang kalsada na pataas, marami ang nadidisgrasya at nasisira. Kapag ang isang tao ay mayabang, darating ang panahon, masisira ka rin. Kaya ang sabi ng Biblia, gusto mong i-bless ka ng Panginoon, itanggalin mo yung kayabangan mo. Ibaba mo yung daan, di pwede yung pataas. Ang Bible nga nagsasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God giveth grace to the humble. Sino ang bibigyan niya ng biyaya? Yung mapapangbaba. Hindi ang Diyos nagbibigay sa mga taong mayabang. Kung ang isang taong mayabang i-bless ng Diyos, mas lalong yayabang siya. Kaya ang Diyos, binibigyan lang niya ng blessing ang mapakumbaba kasi hindi siya magmamayabang. Mapakumbaba siya, gagamitin niya to para makatulong sa kapwa. Kaya kung nais nating i-prepare ang daan ng Panginoon, ibaba natin lahat ng bundok sa buhay natin. At yung matataas na parte sa buhay natin ay yung mga kayabangan natin. Kailangan nating alisin ang kayabangan sa buhay natin at i-practice natin ang pagiging mapakumbaba. Yan ang sabi ng Biblia. Para preparado yung daan ng blessing ng Panginoon. Ang pangatlo, sabi naman dito sa verse 5, yung pangatlong dapat natin gawin, how to prepare the way of the Lord. First, every valley shall be filled. Lahat ng kulang, punuan mo.
Pangalawa, every mountain and hill shall be made low. Ang mga bundok sa buhay mo at burol sa buhay mo, ibaba mo. Yung kayabangan mo, ibaba mo. Yung pangatlo, ang sabi, and crooked shall be made straight. Yung mga paliko-liko, ituwid mo. Ang isa sa mga delikadong kalsada, yung kalsadang paliko-liko. Ang mga gumagawa nga ng kalsada, kung pwede lang nilang maituwid to, itutuwid nila eh. Kaya lang, meron talagang mga part na hindi mo pwedeng ituwid. Pero kung pwede nilang ituwid yan, itutuwid nila yan. Bakit? Delikado yung paliko-liko. Diba? Hindi mo makikita yung nasa harapan mo kasi paliko eh. Kaya maraming nadidisgrasya pag paliko-liko. Ano yung mga paliko-liko sa buhay natin? Yung mga paliko-liko sa buhay natin, yung mga kasalanan natin. Malimit tayong gumagawa ng kasalanan. At yung kasalanan na yon, yun ang nagpaliko-liko sa daan natin. At pag liko-liko ang daan ng buhay natin, hindi tayo ibibless ng Diyos. Dahil hindi mo inayos yung daan between you and God. Para i-prepare mo yung way ng Diyos. How to prepare the way of the Lord. The crooked must be straight. Ang isang tao na namuhay sa kasalanan, ituwid mo yung mga pagkakamali. Kung meron kang pagkakasala, meron kang pagkakamali, ihingi mo ng tawad. Talikuran mo ang pagkakasala, ayusin mo buhay mo. Umiwas ka sa kasalanan, mabuhay ka ng matuwid. Diyan sa bagay na yan, inayos mo yung daan. Hindi kasi ang Diyos nagbibless ng mga taong namumuhay sa kasalanan. Liko-liko yung buhay mo. Ang ibibless ng Panginoon, yung mga taong matutuwid. Straight ang daan. Ayusin natin ang buhay natin. Mamuhay tayo ng matuwid. Ang mata ng Diyos ay nandoon nakatingin sa matutuwid. Ang pagmamahal at kaawaan ng Diyos ay nandoon sa matutuwid, hindi sa masasama. Ang mga taong namumuhay sa kasamaan, galit ng Diyos ang makarating sa kanila. Hindi blessing ng Diyos. If you want to be blessed by God, prepare the way of the Lord by making the crooked way straight. Yung buhay mo na mali, yung buhay mo na makasalanan, talikuran mo. Iwanan mo ang paggawa ng kasalanan. Gawin mo kung ano ang tama. Diyan mo itutuwid yung paliko-liko sa buhay mo. Then the Lord will bless you. No? Iyon yung pangatlo. No? Yung una, lahat ng pagkukulang mo, kulang ka sa pagmamahal sa Panginoon, punuan mo yung pagmamahal mo. Pangalawa, mayabang tayo, ito yung bundok sa buhay natin, ipatagin mo, ibaba mo yung kayabangan mo. At yung pangatlo, yung mga bagay na ginagawa natin na mali, kasalanan, ituwid natin. At yung last, ang sabi sa Biblia, the rough ways shall be made smooth. Yung mga daan na bako-bako, maaring natambakan mo na, maaring naibaba mo na yung bundok, o maaaring naituwid mo na, pero kung bako-bako pa rin, pangit pa rin ang kalsada. Rough road pa rin, pangit pa rin ang kalsada. Ang sabi ng Panginoon, if you want to prepare the way of the Lord, make the rough ways smooth. Simintuhin mo. Ano ba yung mga rough na bagay sa buhay natin? Ang mga rough na bagay sa buhay natin, ito yung mga bagay na akala natin hindi kasalanan, pero kasalanan. Ano yung mga kasalanan na minsan akala natin hindi kasalanan? Grain jokes. Mahilig tayo magbibiro ng malalaswa. Grain jokes. Akala natin hindi mali. Akala natin patawa lang. Pero mga kaibigan, kasalanan ang grain jokes. Rough. Mga rough na bagay yan sa daan natin, sa buhay natin. Ano pa? Bisyo natin. Marami mga tao umiinom. Bakit? Akala nila ang pag-inom bisyo lamang at hindi kasalanan. Kasalanan ang pag-inom. Maraming mga tao ang namatay, pumatay, nadidisgrasya at nagkasakit dahil sa inom. Paano naging mabuti ang pag-inom? Diba? Kailan lang mayroong isang pulis na bumaril ng isang matandang babae. Ba't niya nabaril? Nakainom siya eh.
Kung hindi siya nakainom, hindi naman niya magawa yun eh. Akala natin ang pag-inom hindi kasalanan. Akala natin ang pag-inom simpleng bisyo lang. Kasalanan ang pag-inom, mga kaibigan. Those are rough ages in our life. Ano pa? Sigarilyo. Akala natin, hindi naman ako nagnakaw ng panigarilyo eh. Yung totoo, hindi ka naman nagnakaw ng ipang sigarilyo mo eh. Pero, pag naninigarilyo ka, anong resulta? Di ba nagkakasakit ka? Sino ba ang may-ari ng katawan mo? Di ba ang Diyos? Ang katawan natin, pinahiram lang ng Diyos sa atin. Hindi sa atin ang katawan natin at ang buhay natin. Pinahiram lang ng Diyos. Tapos, sinisira mo. Pagtapos, sasabihin natin, hindi yung kasalanan. Kasalanan niya. Ang daming tao ang namatay. Nagka-cancer dahil dyan. Tapos, sasabihin natin, hindi kasalanan. Kung hindi yung kasalanan, hindi nagkakasakit ang tao. Rough na mga bagay sa buhay mo. Talikuran mo yan. Hindi ka na nagkakasala, iwas ka pa sa sakit. Mga bisyo, pagsusugal. Pastor, hindi naman ako nandadaya. Patas naman ako sa pagsusugal ko. Hindi ka nga nandadaya. Patas ka. Pero it is a sin of covetousness. Isipin mo, gusto mong kumita nang hindi ka naghirap. Sugal. Kaya maraming mga tao nasisira ang buhay dahil sa pagsusugal. Iwasan natin ang mga bagay na yan. Yung nag-iisip ka ng masama, maaring hindi mo ginawa, pero nag-iisip ka ng masama. Sa mga kalalakihan, pag lumabas tayo dyan sa labas ng bahay natin, nakakita tayo ng mga babae na ang sisiksi ng suot, nag-iisip tayo ng masama. Iisipin nyo, hindi naman ito kasalanan, hindi ko naman siya ni-rape. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Pero nag-isip ka. Nagkasala ka, nag-isip ka. Ang sabi nga ng Biblia, ang isang tao o isang lalaki pag tumingin sa isang babae at nag-isip siya ng malaswa, it is an adultery in his heart. Nagkasala ka ng adultery sa puso mo. May mga bagay tayong inisip na hindi natin ginawa. Akala natin hindi kasalanan. No, pag-isip pa lang ng masama, kasalanan na. Those are rough ages in our life. Talikuran natin ang bisyo, talikuran natin ang pag-inom, sigarilyo, sugal, green jokes, pag-iisip ng masama. Those are rough ways sa buhay natin. Rough yun. Simentuhin natin yung daan natin. Talikuran natin ang mga bagay na yan. Pag ginawa natin yan, then we prepare the way of the Lord. Then the blessing of God will flow from God going to you. Bakit? Dahil ayos ang daan natin. Paano natin ayusin ang daan? Every valley must be filled. Lahat ng palalim sa buhay mo, tambakan mo. Lahat ng pagkukulang mo, tambakan mo. At ang malaking pagkukulang natin ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Dagdagan natin ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, sabi ng Biblia, lahat ng bundok at burol, ibaba mo. Kasi mahirap ang daan na pataas, delikado. At yung matataas na parte ng buhay natin ay yung kayabangan natin. Gusto mong ayusin ang daan ng Diyos, ibaba mo ang kayabangan mo. Mamuhay tayo ng mapakumbaba. Pangatlo, crooked must be straight. Yung paliko-liko sa buhay natin, tuwirin natin. Yung mga kasalanan natin, mga bagay na mali na ginagawa natin, panahon na upang ayusin at tuwirin. At yung last, rough ways must be made smooth. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin na akala natin hindi kasalanan, green jokes, bisyo, pag-iisip ng masama kahit hindi mo ginawa, those are rough ways in our life. Hindi smooth ang buhay mo. Hindi ka i-bless ng Diyos dahil hindi preparado ang daan between God and you. Kung gusto mo na i-prepare ang daan ng Diyos, how to prepare the way of the Lord? Simple lang. Lahat ng kulang, punuan, lahat ng mataas, ibaba, lahat ng baliko, ituwid, at lahat ng hindi makinis, kinisin. Sana sa kunting panahon na nandito tayo at nakikinig kayo, maraming salamat sa inyo. I hope na nakatulong ito sa atin, meron tayong natutunan, at gawin natin itong gabay at paalala sa atin upang mamuhay tayo ng masaya sa mundong ito.
Maraming salamat sa inyo at tayo po ay yumuko muli at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli, Lord, sa mga salita na itinuro mo sa amin. Tulungan niyo po kami na gagawin namin ito upang ma-prepare namin ang daan ng Panginoon. Upang ma-prepare namin ang daan ng blessing. Dahil gusto namin, Lord, ma-bless. Gusto namin maging masaya kami na namumuhay sa mundong ito. Salamat, Ama. Kayo po ang patuloy na magbigay ng proteksyon sa mga kaibigan ko na nandito, nag-aaral niyong salita. Patuloy niyo po silang bigyan ng proteksyon laban sa mga karamdaman, disgrasya, masasamang tao. Bigyan mo sila ng umbrella of protection and safety. Ganyan din naman kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng masaya at strong na pamilya. Salamat, Ama. Salamat, Holy Spirit. All these things we pray in Jesus' name. Amen. God bless po sa inyong lahat.